Here we go. Alright, Mapsat, nandito tayo. Pakinggan natin si Attorney Cayosa. Ang isa ho siyang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kasama po natin via Zoom si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, magandang umaga po, Jesse at Kat, sa programang Anong Ganap. Domingo. Good morning, Kat and Jesse. Magandang umaga po sa ating mga kapatayan. Opo. Sir, ito po, una hong tanong yung reaction nyo rin ho dun sa nangyari sa Senado. Ito nga po nangyari na pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senate premises nung madaling araw ng Huwebes. Anong basa nyo dito, Attorney? Well, kahiya-hiya ko yung nangyari. Kahiya-hiya. Reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na nananaig yung personal na interest nila o their political interest kesa ko yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat na batas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas. Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng Ombudsman na CCTV copies as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang Ombudsman po ba, once and for all, sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba siyang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms? Uy. Meron ho, sapagkat ang Ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin niyang investigahan ang sino mang public official. No one is above the law. Yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado at pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw po niyan na mandato ng Ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinala ang krimen, yung Ombudsman, through a complaint or by himself, can investigate. And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng Ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, pwede ho siyang kasuhan kasi krimen po yung mag-obstruct ng justice. Kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice. Yun, So, obstruction pwede of rin po justice. silang managot sa iba pang mga batas Anti-babe, tungkol shout sa out. paghahandle ng ebidensya, diba? Tampering with evidence. So, lahat ito pwede po naman. So, hindi po naman kaagad-agad o yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ng taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ho naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan, and after hearing, kung mapapatunayan guilty ka, mapapatawang ka ng penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, then disqualification from public office. Itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong yan sa Ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct? Tama ho. So ordinary suspect ka, ordinary krimen yan dahil na public official ka, siyempre saklaw ng Ombudsman. So ganun ho ang mangyayari. At ang didinig yan na regional trial court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional trial court, ng mga korte, including the Supreme Court, mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambong, ang tapang-tapang kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng Matapang siyam-siyam. sila masyado, Bago Attorney. magkaroon ng desisyon, kung minsan, yung desisyon na i-provincial, na bibili, at kung ano-ano pang mga ibang konsiderasyon, hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas. Attorney, help us understand. Kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant,
Nung una, hindi pa isinapubliko eh. Sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ho ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, walang jurisdiksyon ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant from a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron ho tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and other crimes against humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para ma-aresto si Senador de la Rosa? Attorney, lagi nila sinasabi yan. Kailangan dumaan muna sa local court bago nyo i-serve yung warrant na yan. Hindi natin susuko si Bato pag walang arrest warrant galing sa local court ng Pilipinas. Sagot, attorney. Hindi na ho kailangan. Agoy! Ang linaw-linaw ng batas. Isa pa. 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and other crimes against humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para ma-aresto si Senador de la Rosa? Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw ng batas na sinasabi ninyo. So hindi ho naman pwedeng dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala ko silang kapangyarihan baguhin yung batas. At sa tingin ko, silang lamang lahat nagsasalita, abogado sila eh. So basahin lang ho nila yung batas. Kaya Pero nga. yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, gumagawa sila ng sarili nilang batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, magpa-arresto ka and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi ho pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin ho mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na. Yung mga Sila ang gumawa ng batas Subero, na yan eh. Si Zubiri, Sila din senador kumukontra. na ho sila, Jindo Estrada. Mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan. Agree. Wala ko naman nakalagay doon na idadaan muna sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the International Tribunal. Ang linaw-linaw ho, hindi yan pwedeng dagdagan ng mga senador to a resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin ho pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas. Ayun. So kumbaga may i-consider ho bang ngayon sa nangyayari ngayon na hindi ho natin alam ang whereabouts ni Senador de la Rosa simula ho nung lumabas siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, maituturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? This is the new Ano, generation tawagin mo tungsten siyang steel pugante? slingshot Siyempre. equipped with infrared May ICC warrant kaya pugante talaga. Babasahin na Siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, maituturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? tama ho, kung babasahin natin ang mga desisyon ng Supreme Court at yung binabas na rin nila mismo na press statement kamakailan lamang, pasok na pasok doon si Senator de la Rosa as a fugitive from justice. At kung maging tapat din ang Supreme Court doon sa kanilang sinasabi, yung doktrina na kung ikaw ay fugitive from justice at hihingi ka ng relief from any court, kinakailangan mag-surrender ka muna. You have to put yourself under the jurisdiction of the court. Bakit ngayon in-entertain yung kanyang petition, di ba? Yung mga iba, hindi. So, of course, naiintindihan natin na wala namang kaso sa local courts natin, but no less than the Supreme Court has recognized the jurisdiction of the ICC with respect to crimes that were committed and investigated and prosecuted bago tumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang linaw na ho yan, yung Pangilinan versus Cayetano ho ata ang title ng kaso na yan. So basahin lang ho ng mga abogado nila. Unfortunately ho kasi, ang nangyayari, paulit-ulit ang sinasabi yan at binumultiply naman ng mga troll armies nila. So maganda na tinatalakay nyo sa mainstream media kasi ho kaya nalilito ang taong bayan kasi nga linilito nila, niloloko nila ang taong bayan. Sir, clarify lang ho namin, automatic ho bang fugitive ang isang tao na may nakabinbin na kaso tapos ayaw humarap sa korte? Or kailangan po bang may formal declaration ng isang korte na dinedeclare na nila as fugitive o pugante yung isang individual? Wala akong kinakailangang formal na declaration as long as pasok siya doon sa mga alituntunan o yung definition ng fugitive from justice. Hindi naman kinakailangan i-declare. There's no such thing as a requirement na kailangan i-declare ka muna bago maging fugitive from justice. Pag ayaw mong tumalima sa warrant of arrest validly issued by a recognized tribunal, which is the ICC, recognize ko yan natin sa mga desisyon ng Supreme Court, pinirecognize din po nung ating local law, yung crimes against humanity. So ang linaw-linaw. So hindi na natin kailangan hintayin yung korte para sabihin yan.
Okay. Attorney, tanong din po namin, yung pagsaserve po kasi ng warrant laban kay Senator De La Rosa nung May 11, Lunes, naantala siya kasi ang NBI nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at pumayag na i-honor yung Senate Protective Custody na iginawad ng Senado kay De La Rosa. Tama po ba yung naging desisyon na yon ng NBI na binigyan nila ng leeway yung protective custody ng Senado? O dapat po ba tinuloy-tuloy na nila yung pagsaserve ng arrest warrant? Una, to be more accurate, siya ho ay inaresto sa baba. Pero pumalag siya, tumakas siya. So, there was an attempt to serve the warrant sa labas ng Senado, pero tumakbo siya sa loob ng Senado. So, yun ho, those are the facts. So, ngayon, nakapasok siya doon, hinabol siya doon. Yung mga senador, imbes ho na magkalma, imbes ho na sabihin na, Senator Bato, kailangan igalang natin yung warrant of arrest. Meron naman dalang warrant of arrest sa Senator Trillanes. Marunong din naman yung mga senador magbasa. May mga abogado naman sila. Makikita naman nila kung legit yun o hindi. Pagkatapos, kinupkup nila. Ngayon, yung ginawa ng NBI director na makipag-usap, sa tingin ko yun, prudent naman para lang maiwasan yung kaguluhan. Kasi nga, may duda pa noon na walang warrant of arrest. Pero so kinupkup, ibig sabihin, pina-armor muna sa kanila, pero doon lang siya. Parang temporary halt lang dun sa operation nila. Para lang walang masabi yung mga senador. Di ba pati sila pinagkakasukan pa sila ng contempt. Wala namang pasihan. Anyway, so I think that was prudent on a temporary basis. Hindi ko naman pwedeng permanente yun kasi yung NBI director, wala naman siyang poder para baliwalain ang validly issued warrant of arrest. Because magkakasala din po siya kung hindi niya isa-serve yung warrant of arrest. So that was a temporary tactical move. I think that was prudent. Ang problema, yung mga senador, nung napag-usapan, sige, wag ko muna habang check na lahat para wala kayong masabi. Nung nagsalita ng ICC, meron kaming warrant of arrest, tama yan, legit yan. Imbes na surrender nila, pinagpipilitan pa nila yung maling citation nila na batas na wala naman sa batas, di ba? Yung pinakailangang local courts. They were just appealing to the emotions of their political base, unfortunately. Attorney, And that was a service to the Republic. So, yun ang nangyari. So, nung tumakas siya o pinatakas siya, malalaman natin after the investigation, sagot nila. Sagot nila. Kasi nasa kustodiya nila eh. Bilang pinaalis nila o pinatakas nila o nakaalis sa kanila, at the very least, they have to explain. Otherwise, baka mahulog na naman ito sa obstruction of justice. Krimen po yun. Apo, Attorney Cayosa, si Senator Ronald De La Rosa, sinabi po ng OSAA last week na humihingi siya, na nagparamdam siya, nagbigay siya ng mensahe na willing siyang magpasailalim sa PNP custody. Nabanggit daw. Opo, pwede ho ba yun na isa kang wanted, meron kang subject ka for arrest warrant, pero magre-request ka kung kaninong kustodiya ka mapasa sa ilalim? Hindi ho. Pag ikaw ay pugante o ikaw ay subject of warrant of arrest, hindi ikaw ang pipili kung saan ka ilalagay. Kung saan sinabi ng batas o ng warrant of arrest ka ilalagay, doon ka ilalagay. So, ito na ho yung scenario na nasanay na ho tayo na dahil matataas ang ranko nila, as if they are entitled to special treatment. Mali ho yun. Maling-mali ho yun. Wala akong basehan yun sa batas at that is very in conflict with the rule na patas dapat ang batas. Walang special treatment. Correct. So, yung pag-ihingi na kung ano-ano mang konsiderasyon, wala ko yun sa batas. Kung sakali man pagbibigyan for his safety, kung may rason na legitimate o reasonable rason, maaari. But hindi mo niya karapatan yun. Last na lang sir, bago ho namin kayo bitawan, gusto ko lang kong klaruhin din yung ano ba yung protective custody na tinatawag? Dahil ang binabanggit ito ng Senado, just protecting the sanctity of the institution ng Senado. Hindi daw si Senador Bato de la Rosa talaga. Galing yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lumabas si Senador de la Rosa sa Senate premises, ang sinasabi nila kahit ng USAA, option niya yon, choice niya yon. Wala ho bang pananagutan dito ang Senado sir na nakalabas siya ng Senate premises? Well, palusot na lang ho yun, unfortunately. No? And it's very sad because these are high government officials elected at that. Diba? Yung huwag mo sana lang i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinokustodiya mo, yung tao, hindi yung Senado, yung tao. So, ngayon, yung sasabihin nila yun, obvious ho naman na palusot. Kasi we would like to believe him sana, but kung minsan yung past conduct mo will make it difficult for many people to believe you, di ba? Nung una, nung pasinulo siya ng pag-delay, dribble ng unang impeachment complaint, ang sabi niya, yung fourth week, hindi daw agad-agad. Ang dami pa niya pinagsasabi. In live, in camera. Ngayon, tinanong uli siya, ano ba talaga yung fourth week? Sabi niya, agad-agad.
So paano ho maniniwala ang taong bayan doon sa ganyang klaseng tao, sino ka man, no? So, but most importantly, yung batas, napakasimple ho yung Craft, experiment, do it your way. Welcome to a batas, napakasimple ho yung kataga at mga words ng batas. Huwag mo naman sana nila na i-twist na ito para makaiwas lang ng responsibilidad o kaya pananagutan. Okay. So, Attorney Cayosa, very quickly because we are running out of time. Gaano po kaimportante para sa Korte Suprema na paspasan yung pagdedesisyon doon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa? Kasi may iba naman pong kampo ang sinisisi yung Korte Suprema kung bakit daw nang hingi pa ng opinion at hindi na lang nagdesisyon immediately kung dapat bang i-TRO o hindi i-TRO yung pagsaserve ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Well, unfair ho naman yan. Meron na silang desisyon. Hindi nag-issue ng TRO. So, desisyon na ho yun. Yung order to comment, tama lang ho yun at mabilis-bilis naman. Pero tama ho yung puna ninyo at duda ng taong bayan at ismayan ng taong bayan kasi ang ating Supreme Court super bagal dito magdesisyon eh. Kaya tuloy nagkakagulo kasi maraming nakabimbing na kaso sa kanila na purely questions of law. And Pwede parang na walang sana deadline kasi, sir. Parang it's all up to them kung kailan nila ilalabas. Precisely. But they remain accountable to us. They are not gods. They are also subject to accountability to the people. Hindi ho sila immune from accountability. So dapat kinakalampag din natin ang Supreme Court na pwede ho ba, desisyonan nyo ng mga ito, madali namang desisyonan para sa ganun, nagagabayan ang lahat at hindi nag-aaway-away kung anong interpretasyon sa batas. That is a disservice to this country kung babagal-bagal ang Supreme Court sa mga napaka-importanting mga kaso at kaya naman nilang i-resolve ito forthwith, kumbaga. So for now, wala po tayong magagawa kung hindi hintayin kung gaano Maghintay. kabilis o gaano kabagal ilalabas ng Supreme Court yung final and executory decision na yan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong linggo ng umaga, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating Pangulo o Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Nasa kabila